Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1031. Tagumpay. Ang maliliit na linya ng crack sa napakalaking kampana ay hindi kapansin-pansin kung ihahambing sa napakalaking sukat nito. Gayunpaman, sa lakas ni Lei Zunzi at ng iba pa, natural na nakikita nila sila. Agad namang nagbago ang mga mukha nila. Sa hitsura nito, hindi napigilan ng Demon Phoenix Bell ni Feng Qing'er ang pag-atake ng nakakatakot na Fire Lotus. Ang ekspresyon ni Lei Zunzi ay naging malungkot sa sandaling ito. Dahan-dahang nakakuyom ang kamao niya. Ang eksenang ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan sa simula. Hindi niya maaaring maging mas malinaw sa lakas ni Feng Qing'er, ngunit hindi alintana kung gaano ito hindi kapanipaniwala, ang katotohanan ay nasa harap niya mismo. Kung ikukumpara sa madilim na ekspresyon ni Lei Zunzi, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Feng Zunje. Ang pagganap ni Xiaoyan mula pa noong una ay lubos na kasiya siya. Noong una ay naisip niya na ayos lang hanggat hindi masyadong matatalo si Xiaoyan kay Feng Qing'er. Hindi niya akalain na matatalo ni Xiaoyan ang kabilang partido. Bagamat alam niya na si Xiaoyan ay may ilang natitirang puntos upang tanggapin siya ni Yao Lao bilang isang disipulo, alam din niya na si Feng Qing'er ay hindi isang ordinaryong tao. Bilang isang tao mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa mga kapareho niya. Si Jian Zunzi at Wang Quan Zunzi sa gilid ay parehong nagulat. Maliwanag, nalampasan ni Xiaoyan ang kanilang mga inaasahan sa pamamagitan ng pagsira sa Demon Phoenix Bell. Nagtataka ako kung ano ang background ng taong ito. Talagang alam niya ang napakalakas na Dao technique. At saka, nakakatakot din ang ganoong talento. Nagpakita silang dalawa ng pagiging maalalahanin. Hindi alintana kung gaano kahusay ang isang tao, upang makamit ito ng isang tao sa ganoong edad, mangangailangan ang isang tao ng isang guro na may katulad na mahusay na mga kakayahan. Bukod dito, walang gaanong matatandang tao na makapagtuturo ng gayong disipulo kahit sa Central Plains, ngunit tila wala sa kanila ang may disipulong tinatawag na Xiaoyan. Sa gilid ng arena, si Mu Qingluan, Tang Ying, at ang maputlang mukha na si Wang Chen ay medyo nabigla habang pinagmamasdan nila ang walang katapusang dagat ng apoy sa kalangitan, lalo na si Wang Chen. Karaniwang naramdaman niyang namamanhid ang kanyang mga paa. Kung ginamit ni Xiaoyan ang nakakatakot na Dao technique ng makipagpalitan ng suntok sa kanya noon, malamang na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas ng buhay. Kahit ang Demon Phoenix Bell ni Feng Qing'er ay hindi kayang harangin ang apoy na lotus na iyon. Itong Xiaoyan ay talagang nakakatakot. Hindi sinasadyang huminga ng malalim si Tang Ying. Dahan-dahan siyang nagsalita habang matamang nakatitig sa langit. May kaunting bitterness ang boses niya. Sa pagiging pinakanamumukod tanging tao sa mga nakababatang henerasyon sa 10,000 Sword Pavilion, natural na may pagmamalaki ang puso ni Tang Ying, ngunit ang pagmamataas na ito ay lumitaw na parang isang biro sa harap ni na Xiaoyan at Feng Qing'er. Higit sa kanya ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ng dalawa. Si Mu Qingluan sa gilid ay tumanggaw din habang ibinabahagi ang parehong pakiramdam. Bagamat narinig na nila ang pangalan ni Xiaoyan dahil sa kanyang salungatan sa Wind Lightning Pavilion, hindi nila siya gaanong pinansin, marahil dahil sila ang pinakasikat na miyembro ng nakababatang henerasyon sa loob ng 4 na pavilion. Gayunpaman, ang malaking labanang ito ngayon ay naging dahilan upang silang lahat ay sumuko. Ang gayong lakas ay talagang hindi isang bagay na maihahambing nila. Napasinghap si Wang Chen nang marinig niya ang mga buntong hininga sa mga salita ng dalawang iyon. Bagamat ayaw niyang tanggapin, ang hindi pagpayag na iyon ay mapipigilan lamang sa kanyang puso sa harap ng dagat ng apoy na tumatagos sa kalangitan. Isang napakalaking maitim na kampana ang nakatayo sa 3 kulay na dagat ng apoy na tumatagos sa kalangitan. Sa bawat oras na ang alon ng apoy ay lumampas, ito ay magiging sanhi ng madilim na liwanag sa ibabaw ng napakalaking kampana upang manginig. Mas mabilis ding kumakalat ang maliliit na crack lines dito. Crack. Bahagyang ingay ang unti-unting lumabas. Sa huli, nagsimula na silang tumunog. Ang ganitong uri ng ingay ay hindi masyadong malakas ngunit ito ay unti-unting naililipat sa pandinig ng lahat. Kaya naman, tumahimik ang buong stadium.
Hindi mabilang na bilang ng mga mata ang nagdala ng kaunting gulat habang nakatingin sila sa tatlong kulay na dagat ng apoy sa kalangitan. Ang mananalo sa labanang ito ay malapit ng matukoy sa sandaling ito. Si Xiao Yan ay nasuspine sa hangin sa ibaba lamang ng dagat ng apoy. Sa sandaling ito, medyo namutla ang kanyang mukha. Kahit na ang lakas ng isang Dao technique tulad ng Three-Colored Fire Lotus ay lubhang nakakatakot, ang pagkahapo kapag ginamit ito ng isa ay nakakatakot din. Nakatutok ang mga mata ni Xiao Yan sa madilim na itim na kampana sa dagat ng apoy. Hindi napahinga ng kaunti ang puso niya dahil sa kumakalat na crackline dito. Ang kanyang mga taon ng karanasan ay nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang isang Loika. Kailangang gamitin ng isang leon ang lahat ng kakayahan nito kahit sa pangangaso ng kuneho. Hindi dapat maliitin ang sinumang kalaban. Kung hindi, ang isa ay maaaring mahayla sa isang walang katapusang bangin. Maraming mga eksperto ang nahulog sa kanyang mga kamay sa loob ng ilang taon na ito. Kaya naman, si Xiao Yan ay likas na nagtataglay ng malalim na pangunawa. Mabilis na inihagis ni Xiao Yan ang isang pares ng Dao Chi Recovery Medicinal Pill sa kanyang bibig. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang malaking kampana na may dumaraming crack lines. Ang Dao Chi sa loob ng kanyang katawan ay tahimik na umikot habang ganap nitong tinatakpan ang kanyang katawan. Crack! Crack! Mabilis na kumalat ang mga crack lines. Ilang sandali pa, sa wakas ay natakpan na nila ang bawat sulok ng malaking kampana. Sa sandaling ito, ang tatlong kulay na dagat ng apoy ay muling nagpakawala ng napakapangangilabot na alon ng apoy na marahas na bumangga sa napakalaking kampanang iyon. Bang! Ang banggaan sa pagkakataong ito ay parang isang bato sa bundok na nabasag. Isang nakakagulat na malakas na tunog ang lumabas. Kaagad, makikita ang napakalaking kampana na marahas na yumanig. Madilim na liwanag ang bumaril sa mga linya ng crack bago nabasag ng malakas ang napakalaking kampana. Ang mga madilim na fragment ay bumaril sa lahat ng direksyon sa isang nakakagulat na bilis. Ang bawat fragment ay naglalaman ng nakakatakot na dami ng enerhiya. Bagamat ang mga fragment na ito ay mapapasingaw sa kawalan ng mataas na temperatura ng dagat ng apoy, ang malakas na alon na nilikha mula sa pagsabog ay nakakalat sa dagat ng apoy. Ang mga itim na mata ni Xiao Yan ay matamang nakatitig sa lokasyon kung saan sumabog ang napakalaking kampana. Ilang maitim na pira-piraso ang sumipol sa kanyang katawan habang may dalang malakas na hangin. Gayunpaman, hindi sila naging sanhi ng kahit kaunting pagkagambala sa kanya. Isang makapal at itim na usok ang bumungad mula sa mga fragment ng napakalaking kampana. Nakatutok sa kanila ang mga mata ni Xiao Yan. Matapos titigan ang itim na usok ng hindi kumukurap saglit, napansin ni Xiao Yan na biglang lumiit ang itim na usok. Kaagad, isang figure ang sumugod palabas mula sa loob sa paraang parang kidlat. Nanlamig ang mga mata ni Xiao Yan sa sandaling lumitaw ang figurang ito. Isang silver glow ang kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa habang gumagalaw ang kanyang katawan. Lumitaw ang ilang mga after images, at naabutan ng kanyang katawan ang figurang iyon sa paraang parang multo. Isang jade green na apoy ang mabilis na lumabas sa kanyang kamao. Shi! Nang lumitaw si Xiao Yan sa likod ng figurang iyon, isang makulay na tela na naglalaman ng malakas na hangin ang biglang bumaril sa gitna ng noo ni Xiao Yan. Isang malamig na ngiti ang nakita sa mukha ni Xiao Yan. Hinawakan niya ang makukulay na tela at ginamit ito para tulungan siyang makasakay. Kaagad, marahas niyang hinampas ang malambot na figure na parang bola ng kanyan. Roar! Ang malakas na puwersa mula sa banggaan na ito ay naging sanhi ng pag-ungol ng figure. Ang kaibig-ibig na figure ay humigit kumulang na lumapag sa lupa, malakas na bumagsak sa ibabaw ng arena. Ang malakas na puwersang iyon ay nagdulot ng maraming bitek na kumalat sa lupa. Maraming mga tandang ang tumunog mula sa paligid ng stadium nang makita nila si Feng Qing'er, na nasugatan sa lupa. Tila hindi narinig ni Xiao Yan ang lahat ng ingay na ito. Humigpit ang kanyang kamao sa ilalim ng kanyang manggas na walang nakakapansin. Agad naman siyang nagpakawala ng malamig na tawa. Gumalaw ang kanyang katawan, bumaba sa harap ng maraming gulat na mga mata. Pagkatapos nito, lumapag siya sa tabi ni Feng Qing'er, itinaas ang kanyang paa, at marahas na tinapakan ang ulo nito.
Sa hitsura ng kanyang kinatatayuan, malamang na mabubuwag ang ulo ni Feng Qing'er na parang pakwan kung ang kanyang paa ay tumpak na hahampasin siya. Ang biglaang masasamang gawa na ito ni Xiaoyan ay naging sanhi ng pagkapurol ng lahat ng mga mata na naroroon. Kalimutan ang tungkol sa kung paano makakatagpo ang isang tao ng walang katapusang dami ng problema sa pamamagitan ng pagpatay kay Feng Qing'er dahil sa kanyang background. Ang katotohanan lamang na ang kabilang partido ay isang mahusay na kagandahan ay maaaring mag-alinlangan ng kaunti ang isang bisyo kapag naghahatid ng gayong walang awa na welga, hindi ba? Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xiaoyan. Ang kabangisan ng kanyang pababang paa at ang kanyang malutong na ugali ay parang naaapakan niya ang isang langgam. Walang kahit katiting na pag-aatubili. Ang kanyang pagiging mapagpasyahan ay nagdulot ng pagkagulat sa isa. Ang pagbagsak ng paa ni Xiaoyan ay napakabilis. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang sino man na makialam. Ilang sandali pa, marahas itong tinadyakan sa ulo ni Feng Qing'er nang walang anumang hindi inaasahang pagbabago. Natahimik ang buong stadium sa sandaling ito. Puff! Ang inaasahang sariwang dugo na tumalsik sa lahat ng direksyon ay hindi nangyari nang ang paa ay tumapak sa ulo ni Feng Qing'er. Ang kanyang ulo ay pumutok na parang lobo habang ang kanyang katawan ay unti-unting naging wala. Maraming tao ang naliligaw nang makita nila ang eksenang ito. Ang kanilang mga mata ay bumaba sa isang mapurol na estado. Hindi sila sigurado sa nangyari. Ang mukha ni Xiaoyan ay hindi nagpakita ng kaunting pagkagulat nang hindi siya makakita ng sariwang dugo. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata habang marahang humahakbang ang kanyang mga paa. Sa isang iglap, nagpakita siya sa isang tiyak na lokasyon sa himpapawid. Napataas ang sulok ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti habang ang kanyang kamao ay marahas na nabasag patungo sa bakanteng espasyo sa kanyang harapan. Bang! Isang suntok ang itinapon. Nang ang suntok na ito ay tatama sa walang laman na hangin, isang makulay na figure ang lumitaw sa kakaibang paraan. Sa kanyang gulat, ikanaway niya ang kanyang kamay, at nabangga ito sa kamao ni Xiaoyan. Ang malakas na nagdulot ng pag-atras niya ng isang dosenang hakbang. Isang bakas ng dugo ang hindi sinasadyang lumabas sa sulok ng kanyang bibig. Sino ang balak mong linlangan gamit ang iyong entry-level na 3,000 Lightning Illusionary Body? Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at ngumiti sa mapatla, magandang mukha ni Feng Qing'er. May kaunting lamig sa kanyang ngiti. Itinikom ni Feng Qing'er ang kanyang mga pilak na ngipin. Ang kanyang magagandang mata ay galit na nakatingin sa nakangiting si Xiaoyan. Ngayon ang unang pagkakataon na natalo siya sa napaka-nakakahiyang paraan sa lahat ng mga taon na ito. Ang kahihiyan ay tumaas sa loob ng kanyang puso na parang tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, isang karahasan ang bumungad sa magagandang mata ni Feng Qing'er. Minamaniobra niya ang maliit na natitirang Daoqi sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, bago siya makapagpalabas ng isang pag-atake, isang malakas na dagandong ang biglang umalangaw-ngaw. Kaagad, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan na parang multo. Isang malamig na kamay ang marahang humawak sa kanyang mahabang leeg na parang kuko ng agila habang dahan-daang tumunog ang isang malambot na boses na naglalaman ng layunin ng pagpatay. Dahil sa boses na iyon, biglang nanigas ang magandang katawan ni Feng Qing'er. Natalo ka. Battle Through the Heavens. Kabanata 1032. Sinaunang Phoenix Essence Blood. Ang mga tingin ng buong stadium ay tumigas sa malaking kamay na nakalagay sa leeg ni Feng Qing'er. Maging ang layuning pumatay na malabong lumitaw sa mukha ni Xiaoyan ay nakuha ng mga mata ng napakaraming tao. Natahimik ang buong Lightning Mountain sa sandaling ito. Natukoy na ba sa wakas ang resulta ng inaabang ang pinakamataas na antas ng labanan sa pagitan ng nakababatang henerasyon? Ang huling resultang ito ay lumampas sa inaasahan ng karamihan sa mga tao. Ang reputasyon at lakas ni Feng Qing'er ay isang bagay na alam ng lahat, ngunit ang mahuhusay na ginang ng Wind Lightning Pavilion, na minsan lang lumitaw sa bawat siglo, ay natalo sa kamay ng binatang ito na tinatawag na Xiaoyan. Napakaraming tao din ang nagpakita ng medyo malungkot na mukha sa loob ng tahimik na stadium na ito. Ang mukha ni Lei Zunzi ay kasing lalim ng tubig. Hindi rin niya inaasahan na matatalo si Feng Qing'er ng mga kamay ni Xiaoyan. Hindi lang niya nagawang pahirapan si Xiaoyan ngayon,
ngunit pinahintulutan din niya si Xiaoyan na hiramin ang reputasyon ni Feng Qing'er upang agad na sumikat. Talagang naramdaman niya na doble ang talo niya sa kabila ng balak niyang samantalahin si Xiaoyan. Ang lokasyon kung saan matatagpuan ang Wind Lightning Pavilion ay ganap na tahimik. Nagkatinginan si Fei Tian at ang iba pa. Bagamat pangit ang kanilang mga mukha, hindi nila ibinuka ang kanilang mga bibig para magsalita ng kahit ano. Ang lakas na ipinakita ni Xiaoyan ay naging dahilan ng kahit na sila ay bawiin ang mga pagtatansya na ginawa nila sa kanya noong nakaraan. Kung ikukumpara sa madilim na mukha ni Lei Zunzi, puno ng ngiti ang mukha ni Feng Zunzi. Ang pagganap ni Xiaoyan ngayon ay tunay na nagpatalo sa kanyang mataas na inaasahan. Matalim pa rin ang mata ng matandang iyon na matigas ang ulo. Nagtataka ako kung saan niya nakuha ang isang napakahusay na alagad. Ngumiti si Feng Zunzi at mahinang bumantong hininga sa kanyang puso. Sa arena, kung saan nakatutok ang mga mata ng lahat, ang magandang katawan ni Feng Qing'er ay naging mas tumigas dahil sa malamig na kamay sa kanyang leeg. Ang kaunting tunay na layunin ng pagpatay na nasa boses ni Xiaoyan ay naging dahilan upang hindi siya mag-alinlangan na ang taong nasa harapan niya ay marahas na sisira ng bulaklak kung talagang dumating sa puntong iyon. Gayunpaman, ang mahinang takot ay bumangon lamang sa kanyang puso nang ito ay napalitan ng galit at kahihiyan. Sa kanyang katayuan at lakas, kailan pa siya tinatrato ng ganoong paraan? Mariing itinikom ni Feng Qing'er ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang magagandang mata ay galit na nakatitig kay Xiaoyan, lumilitaw na parang isang hambog na phoenix. Isang kakaibang itim na apoy ang dahan-daang lumabas sa kanyang katawan. Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan nang makita niyang nagmatigas pa rin si Feng Qing'er. Ang glazed lotus heart flame ay biglang lumabas mula sa kanyang kamay habang siya ay sumigaw sa mahinang boses. Mawala. Ang jade green na apoy ay mabilis na lumabas at bumangga sa kakaibang itim na apoy sa katawan ni Feng Qing'er. Ang magkabilang panig ay nakipagpalitan ng matinding palitan, ngunit ang itim na apoy ay nagmamadaling bumalik sa kanyang katawan habang mukhang nakatagpo ito ng isang malaking kalaban sa harap ng gulat na mga mata ni Feng Qing'er. Naghari ang heavenly flames sa 10,000 apoy sa mundo. Bukod dito, nabuo ang glazed lotus heart flame ni Xiaoyan mula sa pagsasama ng dalawang uri ng heavenly flames. Kung i-rank ito ng isa, malamang na hindi ito mahirap makapasok sa top 10. Bagamat medyo kakaiba ang itim na apoy ni Feng Qing'er, hindi pa rin ito nakakuha ng anumang kalamangan sa harap ng glazed lotus heart flame ni Xiaoyan. Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Ang mukha ni Xiaoyan ay naging malamig at walang pakialam matapos nasugpuin ang itim na apoy sa katawan ni Feng Qing'er. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago bago ang kanyang mga salita ay tumunog. Nakita niya ang storage ring sa kanyang kamay na nanginginig nang biglang may lumitaw na bote ng jade nang walang anumang paunang babala. Ang berdeng-pulang dugo sa loob ng bote ng jade ay naglabas ng maringal na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago ay naging sanhi ng pagkagulat ng maraming tao. Si Xiaoyan ang unang nakabawi. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang kanyang jade green na apoy ay nakabalot sa bote ng jade. Pagkatapos nito, inimbak niya ito sa kanyang storage ring sa paraang parang kidlat. Ang reaksyon ni Xiaoyan ay napakabilis. Maraming tao ang hindi man lang malinaw na nakita kung ano ang nangyari. Maging si Lei Zunzi at ang iba pa sa mga VIP seat ay naramdaman lamang ang isang malakas na alon ng enerhiya na lumitaw bago ito mabilis na nawala. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging lubhang madilim at solemn na matapos ibalik ang bote ng jade sa kanyang storage ring. Mabilis siyang umatras ng 2 hakbang matapos matuklasan na ang berdeng pulang dugo ay nakakaramdam ng hindi mapigil ang salpok hanggat nasa tabi ng babaeng ito. Malamang dahil pareho silang Heaven Demon Phoenixes. Mukhang kailangan kong maghanap ng oras para ayusin ang dugong ito. Ang pag-iisip na ito ay dumaan sa puso ni Xiaoyan habang itinaas niya ang kanyang mga mata. Gayunpaman, nakita niya na ang mga mata ni Feng Qing'er ay naglalabas ng kakaibang init sa sandaling ito. Lalong nadurog ang puso ni Xiaoyan nang makita niya ang eksenang ito. Malabo niyang naramdaman na may mali. Nakatitig ang magagandang mata ni Feng Qing'er sa storage ring ni Xiaoyan. Masyadong mabilis ang reaksyon ni Xiaoyan kanina. Kaya naman,
kahit siya ay hindi nakita kung ano ang bagay na iyon. Bagamat hindi niya ito malinaw na nakita, malinaw niyang naramdaman na ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang kumulo nang lumitaw ang bagay na iyon. Isang napakalakas na puwersa ng pagsipsip ang bumalat sa kanyang puso. Itong uri ng pakiramdam. Bumagsak si Feng Qing'er sa malalim na pag-iisip. Marahang dinilaan ng kanyang dila ang kanyang mapupulang labi. Ang eksenang ito ay talagang napuno ng walang katapusang dami ng pagdududa. Ang malalim na pag-iisip na ito ay nagpatuloy sa isang sandali bago ang kanyang magandang katawan ay biglang nanginag. Ang magkabilang mata niya ay unti-unting nababakas ang pagkagulat. Ancient Phoenix Essence Blood. Dahan-daang itinaas ni Feng Qing'er ang kanyang mga mata at tinitigan si Xiaoyan nang hindi kumukurap. May pagkagulat sa tono niya habang binibigkas niya ang bawat salita ng may pos sa pagitan nila. Sinaunang Phoenix Essence Blood. Tumalon ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay walang anumang pagbabago. Ang kanyang tono ay kalmado nang magtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Ibigay mo ang bagay na iyon mula kanina. Nag-iinit ang magagandang mata ni Feng Qing'er habang nakatitig kay Xiaoyan. Hindi na itago ang malamig niyang pagtawa. Sa halip, kumalat ito sa buong stadium. Napakatapang mo talaga. Naglakas loob kang ipatong ang iyong mga kamay sa isang bagay na pag-aari ng aking Heaven Demon Phoenix Tribe. Ang biglaang pagbabago sa arena ay naging sanhi din ng medyo maraming tao, na walang kamalay-malay sa sitwasyon, na medyo natigilan. Maraming mga tingin ang dumaan sa stadium. Natigilan din si Lei Zunzi at ang iba sa VIP seat dahil dito. Tumayo sila mula sa kanilang mga upuan, humakbang pasulong, at lumitaw sa arena. Matapos sumulyap sa kanilang dalawa, nagtanong si Lei Zunzi sa malalim na boses. Qing'er, ano ang problema? Si Feng Zunzi ay lumitaw din sa tabi ni Xiaoyan nang lumitaw si Lei Zunzi. Humakbang siya pasulong at nagkataong nakaharang si Xiaoyan sa likuran niya. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakatingin kay Feng Qing'er at sinabi sa mahinang boses. Ang panalo at pagkatalo ay karaniwan sa isang kompetisyon. Bagamat miyembro ka ng Heaven Demon Phoenix, huwag isipin na ang Heaven Demon Phoenixes ay makakagala sa Central Plains na ito nang walang takot. Kinagat ng mga ngipin ni Feng Qing'er ang kanyang ibabang pulang labi. Nanatili pa ring nakatutok ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig siyang tumawa. Feng Zunzi, hindi ito isang bagay na random na ginawa ni Qing'er. Ang bagay na naramdaman ko kanina ay malinaw na ang Ancient Phoenix Essence Blood ng aking tribo. Sa iyong katayuan, dapat ay alam mo ang mga patakaran ng aking Heaven Demon Phoenix Tribe. Ang bangkay ng sinumang miyembro ng tribo ay hindi dapat dumapo sa mga kamay ng aking Essence Blood. Ang bloodline ng Demon Phoenix ng tribo. Ang pagkilos na ito ay nakasire sa isang malaking bawal ng aking tribo. Natigilan ang lahat nang marinig nila ito. Ang lahat ng kanilang mga mukha ay sumailalim sa kanilang sariling mga pagbabago. Bahagyang nabawasan ang ngiti sa mukha ni Feng Zunzi. Ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay hindi ang Wind Lightning Pavilion. Ang pagmamalabos ng mga taong iyon ay isang bagay na personal niyang naranasan noon. Si Lei Zunzi at ang iba ay hindi nagsalita sa sandaling ito. Ang bagay na ito ay nagsangkot sa Heaven Demon Phoenix Tribe. Kaya naman, pinakamainam na hayaang sumakit ang ulo ni Feng Zunzi. Bukod dito, masaya silang makita ang anumang bagay na makakabawas sa lakas ng Falling Star Pavilion. Wala akong kamalay-malay sa sinasabi mo. Ito ay isang laban lamang. Ang panalo at pagkatalo ay isang maliit na bagay. Hindi ako kailangang akusahan ni Miss Feng Qing'er ng ganoon kabigat na pagkakasala. Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang nagsasalita sa medyo malamig na boses. Sinasabi mo bang nagkasala ako sayo? Medyo nanlamig ang magandang mukha ni Feng Qing'er habang nagsasalita siya. Kung gusto mong hatulan ang isang tao, palagi mong mahahanap ang mga paratang. Mahinang sagot ni Xiaoyan. Naglakas loob ka bang payagan akong hanapin ang iyong storage ring? Galit na tumawa si Feng Qing'er. Siguradong hindi siya nagkamali sa pakiramdam ng kumukulo ang dugo niya kanina. Napakaraming tao ang napasimangot sa mga sinabi ni Feng Qing'er.
Ang paghahanap sa storage ring ng ibang tao ay hindi gaanong naiiba sa paghahanap sa katawan ng isang tao. Medyo samobra ang kahilingang ito. Bagaman ang Falling Star Pavilion ay hindi maikukumpara sa Heaven Demon Phoenix Tribe, ito ay hindi isang bagay na maaaring ay bully ng iba ayon sa gusto nila. Ang kagalang-galang na ito ay nakipagkita rin sa ilang matatandang tao sa Heaven Demon Phoenix Tribe. Gusto mong hanapin ang storage ring ng ibang tao gamit lamang ang iyong mga salita. Malamang na walang sino man ang makakatapos nito. Bumaba ang ekspresyon ni Feng Zunzi habang nagsasalita siya. Hindi nang ahas si Feng Chang'er na magsabi ng kahit ano para kontrahin si Feng Zunzi sa sandaling magsalita siya. Ang isang Dao Zone ay itinuturing na isang peak expert kahit nasa loob ng kanilang Heaven Demon Phoenix Tribe. At saka, nandoon ang Falling Star Pavilion sa likod niya. Gayunpaman, kung ayaw niyang tumalikod na lang. Malaki ang silbi ng Ancient Phoenix Essence Blood sa tribo ng Demon Phoenix. Kung makukuha niya ito, tiyak na lalakas ang kanyang bloodline strength. Kaya naman, itinikom ni Feng Chang'er ang kanyang mga ngipin at sinabi sa malalim na boses. Mabuti kung hindi mo payagan si Chang'er na hanapin ang kanyang storage ring. Gayunpaman, kailangan kong gumamit ng isang uri ng kasanayan sa paghahanap ayon sa mga patakaran ng aking angkan. Kung wala pa rin itong resulta, maaari akong humingi ng tawad sa aking mga ginawa. Mukhang nagulat si Feng Zunzi nang marinig niya ito. Medyo nag-alinlangan siya sa kanyang puso nang ibinaling niya ang kanyang ulo kay Xiaoyan. Alam din niya ang ilan sa mga patakaran ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Makatwiran ang kahilingan ni Feng Chang'er. Gayunpaman, medyo nag-aalala siya na si Xiaoyan ay nagtataglay ng anumang Ancient Phoenix Essence Blood kasama niya gaya ng sinabi ni Feng Chang'er. Sa oras na iyon, malamang na maalarma ang tribo ng Heaven Demon Phoenix kung ito ay talagang matagpuan. Ang mga bagay ay magiging medyo magulo kung gayon. Naramdaman din ni Xiaoyan ang mga mata ni Feng Zunzi. Namilog ang mga mata niya nang gawin iyon. Ang kasanayang ito sa paghahanap ay magre-react lamang sa Ancient Phoenix Essence Blood. Ano ang dapat ipag-alala kung nagkasala ako sa iyo? Malamig na tumawa si Feng Chang'er nang makita niyang tahimik si Xiaoyan. Tiningnan siya ni Xiaoyan ng mahina. Unti-unting nawala ang kislap ng mga mata niya. Napaangat ang sulok ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti. Tumanggaw siya ng hindi inaasahan at sinabing, "Sige. Papayagan kitang gamitin ang iyong kasanayan sa paghahanap." Battle Through the Heavens. Kabanata 1033. Pagtatapos ng Grand Meeting. Tumanggaw si Xiaoyan at sumang-ayon. Naging sanhi ito ng lahat, kabilang si Feng Chang'er, na matigilan sandali. Ang bagay na ito ay hindi larong pambata. Kung talagang natagpuan ang bagay na iyon, malamang na si Xiaoyan ay lalabas sa blacklist ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Isang nag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa mga mata ni Feng Zunzi. Tumingin siya kay Xiaoyan habang nagtanong sa malalim na boses. "Okay lang ba? Ha ha ha. Old Feng, mangyaring maging mahinahon. Hindi dapat matakot ang anino ng isang tao na baluktot kung tatayo siya ng tuwid. Marami akong nakitang maliit na pandaraya ng maling pagbibintang sa isang tao pagkatapos nilang matalo. Hindi ito nakakagulat." Ngumiti si Xiaoyan, tumanggo, at tiniyak siya. Mas napanatag si Feng Zunzi matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Dahil naglakas loob siyang magsalita sa ganitong paraan, malamang na mayroon siyang kumpiyansa. Si Feng Chang'er sa gilid ay labis na nagalit sa mga salita ni Xiaoyan. Ang kanyang magandang mukha ay may malamig na ngiti habang sinabi niya, "Maaari kang kumilos ng matigas. Kung mahahanap ko ito mamaya, tiyak na hahayaan kitang magdusa sa mga kahihinatnan." Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay tumaas sa isang kakaibang ngiti. Mahina niyang sinabi, "Kung mabaigaw kang makahanap ng anuman, maaaring kailanganin ni Miss Feng na humingi ng tawad sa akin sa publiko." Ang mga mata ni Feng Chang'er ay malamig sa yelo. Isang malamig na senggal ang pinakawalan niya habang kinakagat niya ang daliri niya. Isang patak ng matingkad na pulang dugo ang nahulog mula dito at agad na nasuspine sa kanyang harapan. Malabo itong naglabas ng kakaibang glow sa proseso. Sinulyapan ni Xiaoyan ang patak ng dugo na ito. Ang dugo ay pulang-pula ang kulay, ngunit kung ang isa ay maingat na pagmasdan ito,
ang isa ay makakakita ng isang lubhang malabong berdeng kulay sa loob nito. Nag-isip ng malalim si Xiaoyan nang makita niya ang eksenang ito. Ang dugo ng misteryosong pinatuyong bangkay ay malinaw na mas siksik kaysa sa dugo ni Feng Qing'er. Sa hitsura nito, ang dugo ng misteryosong pinatuyong bangkay na iyon ay tiyak na mas dalisay kaysa sa dugo ni Feng Qing'er. Nagyelo ang mukha ni Feng Qing'er. Pinangunahan ng kanyang daliri ang patak ng dugo upang bumuo ng isang misteryosong selyo. Sa paghagis ng kanyang kamay, huminto ang selyo sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Isang pabilog na kulay pula na ningning ang ibinubugaw mula rito habang dahan-dahan itong bumabalot sa katawan ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay malinaw na nakaramdam ng kakaibang enerhiya nang ang kanyang katawan ay natatakpan ng pulang kulay na light barrier. Dahan-dahan nitong iniskan ang kanyang katawan, at malabo niyang naramdaman na parang may sumilip sa paligid. Ang mukha ni Xiaoyan ay ganap na walang emosyon dahil dito. Gayunpaman, malamig siyang tumatawa sa kanyang puso. Para maging matapang siya para payagan si Feng Qing'er na hanapin siya sa publiko, natural lang natiwala siya na kaya niyang itago ang Ancient Phoenix Essence Blood. Unti-unting kumalat ang kulay pula na kinang sa katawan ni Xiaoyan. Ito ay partikular na iniskan ang singsing sa kanyang kamay ng maraming beses, ngunit kahit na ang pahiwatig ng isang hindi pangkaraniwang kababalaghan ay lumitaw. Naging sanhi ito ng pagmumukha ni Feng Qing'er na mas pangit. Si Feng Zunjie sa gilid ay nakahinga ng maluwag sa loob ng kanyang puso nang makita niya ang ekspresyon ni Feng Qing'er. Nagpatuloy ang paghahanap ng ilang oras bago tuluyang nawala ang pulang glow. Ang selyo ay nagbago rin sa isang pulang sinag ng liwanag na nasisipsip sa katawan ni Feng Qing'er na may berdeng mukha. Miss Feng, may mga resulta na ba? Napatingin si Xiaoyan kay Feng Qing'er habang nagtatanong. Saan mo itinago ang Ancient Phoenix Essence Blood? Itinikom ni Feng Qing'er ang kanyang mga pilak na ngipin. Ang kanyang hitsura ay parang gusto niyang sugurin at habarin si Xiaoyan, na nagsagawa ng kompletong paghahanap sa kanya. Malinaw niyang naramdaman ang pagkakaroon ng Ancient Phoenix Essence Blood kanina. Gayunpaman, ang resulta ng kanyang paghahanap ay nagdulot sa kanya ng matinding dagok. Ang kanyang kasanayan sa paghahanap ay napakasensitibo sa Ancient Phoenix Essence Blood. Bihirang magkaroon ng anumang sitwasyon kung saan ito ay mali. Ang ekspresyon ni Feng Zunzi sa gilid ay lumubog. Sumigaw siya sa malamig na boses. Feng Qing'er, huwag mong isipin na ang kagalang-galang na ito ay walang magagawa sa iyo dahil lang sa miyembro ka ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Kung patuloy kang mag-uudyok ng kaguluhan, huwag sisihin ang kagalang-galang na ito sa hindi pagbibigay ng mukha sa Heaven Demon Phoenix. Medyo nagbago ang magandang mukha ni Feng Qing'er nang marinig niya ang malamig na pagsigaw ni Feng Zunzi. Nakahakbang lang si Lei Zunzi sa gilid nang makita niya ito. Qing'er, ang bagay ngayon ay maaaring hindi pagkakaunawaan lamang. Pero, naging balisa si Feng Qing'er. Sisigat na sana siya nang makita niyang nagsalubong ang kilay ni Lei Zunzi. Ang tanging nagawa niya ay lunukan ang kanyang mga salita. Sa huli, siya ay disipulo ni Lei Zunzi. Wala siyang pagpipilian kundi sundin ang sinabi nito. Bukod dito, alam niya na sa pagprotekta ni Feng Zunzi kay Xiaoyan, malamang nawala ng pag-asa ang usapin ngayon. Kung nahanap niya ang Ancient Phoenix Blood sa katawan ni Xiaoyan, may masasabi siya. Sa reputasyon ng tribo ng Heaven Demon Phoenix, malamang na kahit si Feng Zunzi ay kailangang timbangin ng kaunti ang kanyang mga pagpipilian. Sa kasamaang palad, galit na galit si Feng Qing'er sa kanyang puso. Sa huli, ang tanging magagawa niya ay marahas na tumitig kay Xiaoyan habang malamig niyang sinabi. Hindi ko basta-basta itatapon ang bagay na ito. Napangiti si Xiaoyan. Sumagot siya sa mahinang boses. Mukhang may nakalimutan si Miss Feng. Bilang punong disipulo ng Wind Lightning Pavilion, sa palagay ko hinahamak mo ang mga taong bumabalik sa kanilang salita, hindi ba? Agad na naging berde ang mukha ni Feng Qing'er nang marinig niya ito. Nakakuyom ang kamay niya, naglalabas ng basag na tunog habang ginagawa iyon. Maya-maya lang ay pilit niyang binibigkas ang dalawang salita mula sa kanyang bibig. Pasensya na, ngumisi si Xiaoyan. Tinatamad siyang ipagpatuloy ang pagkakasalubong sa babaeng ito. Umatras siya ng isang hakbang at umatras sa likod ni Feng Zunzi.
Nakahinga ng maluwag si Feng Zunzi matapos makitang natapos na ang bagay na ito. Ngumiti siya kay Lei Zunzi at sinabing, "Hihihi. Alam na ang resulta ng laban. Ayon sa nauna nating kasunduan, ang sama ng loob sa pagitan ni Xiaoyan at ng Wind Lightning Pavilion ay mapapawi, tama ba?" Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Lei Zunzi. Bagamat na puno ng galit ang kanyang puso, natural na hindi niya lulunok ang sarili niyang mga salita sa publiko dahil sa kanyang katayuan. Ang tanging nagawa niya lang ay matigas na tumango sa kanyang ulo. Isang kidlat ang kumikislap sa kanyang mga mata habang matamang nakatitig kay Xiaoyan. Sinabi niya, "Dahil kay Feng Zunzi, hindi kita ipapako sa bagay sa pagitan mo at ng Wind Lightning Pavilion. Gayunpaman, umaasa ako na alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyong sarili sa hinaharap. Kung ang 3,000 Lightning Movement ay ipapamigay mo, ang kagalang-galang na sarili na ito ay personal na papatay sa iyo." Napangiti lang si Xiaoyan sa harap ng mga salita ni Lei Zunzi na naglalaman ng nakatagong banta. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Lei Zunzi, please rest assured." Si Feng Zunzi sa gilid ay napatingin sa pangit na mukha ni Lei Zunzi. Ngumisi siya habang ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanyang paligid at tumawa. Si Lei Zunzi ay talagang napakalaki. Gayunpaman, malamang na ang 4 Pavilion Grand Meeting ay mahihirapang ipagpatuloy ngayon. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Wind Lightning Pavilion ay talagang mas malakas. Kung ganoon, tila nananatili pa rin ang pinuno ng season na ito sa mga kamay ng Lightning Pavilion. Nalutas lamang ang usapin ni Xiaoyan dahil sa presensya ni Feng Zunzi. Hindi alintana kung gaano sila ayaw sa kanilang mga puso, sila, kahit papaano, ay kailangang bigyan ng mukha si Feng Zunzi sa ibabaw. Kung ganoon, natural na ibabalik sa kanila ni Feng Zunzi ang kaunting pabor. Bukod dito, ang walang laman na pangalan ng pagiging tinaguriang pinuno ng 4 na pavilion ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa anumang kaso, ang posisyon na ito ay hindi nagtataglay ng anumang aktwal na awtoridad. Parang maganda lang. Bukod pa rito, kung nais ng isa na ihambing ang mga kalakasan, wala sa iba pang 3 henerasyon ng pavilion ang katugma kay Feng Qing'er. Siyempre, ito ay natural lamang pagkatapos na hindi kasama si Xiaoyan. Mula sa away kanina, ang mas malakas sa dalawa ay nakilala na ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Bahagyang uminit ang ekspresyon ni Lei Zunzi nang marinig niya ang mga salita ni Feng Zunzi. Nakatango lamang sina Jian Zunzi at Wang Quan Zunzi pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Si Tang Ying ay talagang walang kalaban-laban para kay Feng Qing'er. Si Wang Chen, sa kabilang banda, ay napilayan na ni Xiaoyan sa simula. Paano siya nakipag-away sa iba? Hihihi. Dahil tapos na ang grand meeting, hindi na mananatili ang matandang ito. Pupunta ako at bibisita kung may oras ako sa hinaharap. Natatawang sabi ni Feng Zunzi. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Lei Zunzi. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at umihip ang hangin sa paligid niya. Kaagad, nagsimulang automatikong magtipon ng hanging affinity energy sa kanilang paligid. Sa wakas, nakabuo ito ng napakalaking wind eagle sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata. Tara na. Sumenya si Feng Zunzi gamit ang kanyang kamay. Gumalaw ang kanyang katawan at tumalon siya papunta sa napakalaking agila. Mahigpit na sumunod si Mo Qingluan sa likuran. Matapos himukin si Lin Yan, na nasa di kalayuan, na sumunod, lumundag siya sa malaking agila. Inilagay ni Feng Zunzi ang kanyang dalawang kamay sa likod niya matapos makita na ang iilan sa kanila ay tumalon papunta sa malaking agila. Nakatayo siya sa ulo ng agila habang ikinakapak nito ang kanyang mga pakpak. Pagkatapos nito, nagdulot ito ng malakas na hangin habang humahampas ito sa hangin na may tunog na swoosh, na lumilipad palayo sa Wind Lightning Mountain Range. Sa loob ng ilang kidlat, tuluyan na itong nawala sa focus ng hindi mabilang na mga tingin. Sina Jian Zunzi at Wang Quan Zunzi ay nagpaalam kay Lei Zunzi matapos mapanood ang napakalaking agila na nawala. Sa wakas, sinunggaban nila ang kanilang mga alagad at mabilis na umalis sa Lightning Mountain. Pagkaalis ni Jian Zunzi, tanging ang mga tao mula sa Wind Lightning Pavilion ang naiwan.
Tanging sa sandaling ito, ganap na naging madilim ang ekspresyon ni Lei Zunzi. Bumaling ang kanyang mga mata kay Feng Qing'er habang nagtanong. Naramdaman mo ba talaga ang Ancient Phoenix Essence Blood kanina? Talagang tama ako. Gayunpaman, hindi ko rin alam kung bakit hindi ko ito mahanap. Tumanggaw si Feng Qing'er at nagsalita ng may lubos na katiyakan. Bahagyang tumanggaw si Lei Zunzi. Agad siyang nagsalita sa masamang paraan. Dapat kang bumalik at iulat ang bagay na ito sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Sa oras na iyon, ang mga eksperto sa iyong angkan ay tiyak na makikialam at mahuhuli si Xiaoyan. Kung pigilan sila ng mga tao mula sa Falling Star Pavilion, hindi dapat mahirap para sa tribo ng Heaven Demon Phoenix na tapusin sila dahil sa lakas nito. Saglit na nag-alinlangan si Feng Qing'er nang marinig niya ito. Sa wakas, tinikom niya ang kanyang mga pilak ng ngipin at tumanggo. Dahil tinatanggihan mong pigilan ang iyong 3,000 lightning movement, gagawin kong hindi mo na magagamit ang anumang Dao skill sa hinaharap. Isang malamig na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Lei Zunzi. Ang kanyang mahinang pag-ungol ay napuno ng layunin ng pagpatay na naging sanhi ng panginginig ng iilang tao sa paligid. Biglang tumaas ang malakas na hangin sa maaliwalas na asol na kalangitan. Isang napakalaking agila ang nagdala ng kidlat na bagyo habang lumilipad ito. Sa likod ng agila ay nakaupo ang isang pares ng mga figure. Kasama nila si Xiaoyan. Sa sandaling ito, naka-cross-legged si Xiaoyan sa likod ng agila. Ang kanyang tingin ay tumingin sa direksyon ng Lightning Mountain at natagpuan na ito ay nawala. Ang tensyonado niyang puso ay tuluyang nakahinga. Kaagad-agad, itinikom niya ang kanyang mga ngipin at isang jade green na apoy ang matinding nag-aapoy sa kanyang kamay. Ano ito? Agad na lumitaw ang figure ni Feng Zunzi sa tabi ni Xiaoyan habang nagtatakang nagtanong. Hindi sumagot si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa nag-aapoy na apoy sa kanyang kamay. Naghalo ang mga patak ng berdeng pulang dugo sa umaalab na apoy. Ang dugong ito, na naglalaman ng nakakagulat na alon ng enerhiya, ay dahan-daang pinalabas. Si Feng Zunzi, Mo Qingluan, at Lin Yan ay nagpakita ng gulat na ekspresyon nang makita nila ito. Itinago ni Xiaoyan ang bagay na ito sa Heavenly Flame kanina. Hindi nakakagulat na hindi ito natukoy. Battle Through the Heavens. Kabanata 1034. Pagsipsip. Ang jade green na apoy ay mabangis na nasusunog. Ang isang mataas na temperatura ay kumalat mula dito, na nagiging sanhi ng nakapalibot na mabangis na hangin upang maging mas mainit bilang isang resulta. Gayunpaman, walang nagbigay pansin dito. Ang mga mata ni Feng Zunzi at ng iba pa ay nakatitig lamang sa loob ng apoy. May 3 patak ng pulang berdeng dugo na umiikot sa loob. Ito nga ay ang Ancient Phoenix Essence Blood. Bukod dito, ang kulay ay sobrang siksik. Malamang na ito ay mapadalisay lamang mula sa dugo ng ilang Heaven Demon Phoenix na nakarating na sa klase ng Daozun. Nagbago ang magandang mukha ni Mo Qingluan sa gilid nang makita niya ang 3 patak ng berdeng pulang dugo. Sa parehong oras, nagpakawala rin siya ng bulalas. Siya ay miyembro ng Mythical Bird Tribe. Bagamat hindi maikukumpara ang kanyang tribo sa tribo ng Heaven Demon Phoenix, mayroon siyang mahusay na pangunawa sa kanilang tribo. Kaya naman, nakita niya kung gaano kahalaga ang 3 patak ng berde pulang dugo sa isang sulyap. Maging ang ekspresyon ni Feng Zunzi ay nagbago nang marinig niya ang mga salita ni Mo Qingluan. Isang Daozun Class Heaven Demon Phoenix. Ang ganoong lakas ay tiyak na mairaranggo sa mga matandang demonyong iyon, na hindi mamamatay, kahit nasa loob ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Paano naging posible na ang Ancient Phoenix Essence Blood na ito ay mapunta sa mga kamay ni Xiaoyan? Gayunpaman, maswerte na hindi ito natuklasan ng mas maaga. Kung hindi, malamang na ito ay talagang nakakagulo. Ang isang Daozun class na Ancient Phoenix Essence Blood ay sapat na upang makuha ang Heaven Demon Phoenix na pakilyusan ang kanilang mga puwersa. Kayong dalawa ay hindi dapat ipaalam ang bagay na ito sa sinuman. Ang ekspresyon ni Feng Zunzi ay naging mas solemna. Baka sa kanyang mga mata ang pagiging mahigpit. Tumanggaw sina Mo Qingluan at Lin Yan nang marinig nila ang mga salitang ito. Malinaw nilang naunawaan kung anong uri ng kaguluhan ang ay dudulot nito kay Xiaoyan kung ang bagay na ito ay kumalat.
Ang Ancient Phoenix Essence Blood ay pinilit ng palabasin ni Xiaoyan. Bakit ganyan ang ekspresyon niya? Ang mga mata ni Lin Yan ay dumapo sa mukha ni Xiaoyan nang bigla siyang nagtanong ng may pag-aalinlangan. Itinoon din ni na Feng Zunzi at Mo Qingluan ang kanilang mga mata kay Xiaoyan nang marinig nila ito. Nakita nga nila na kulay dugo ang mukha nito. Nakakatakot din ang init ng temperatura ng kanyang katawan. May mapait na ekspresyon sa pagitan ng kanyang mga kilay. Parang may nilalabanan siya. Mayroong higit pa sa 3 patak na ito ng Ancient Phoenix Essence Blood. Ang natitira ay dapat nasa kanyang katawan pa rin. Gayunpaman, tila hindi niya sila mapipilit palabas. Mabilis na naramdaman ni Feng Zunzi ang matalas na mata ng problema, at ipinaliwanag niya ito sa malalim na boses. Ano ang dapat nating gawin? Nag-aalala si Lin Yan habang nagmamadaling nagtanong. Ang loob ng Ancient Phoenix Essence Blood ay naglalaman ng lakas ng bloodline ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Imposible para sa isang ordinaryong tao na maabsorb ito. Kung tutuusin, ang konstitusyon ng isang tao ay mas mababa sa konstitusyon ng isang Heaven Demon Phoenix. Kung ang isang tao ay pilit na sumisipsip nito, malamang na ang isa ay magwawakas. Katawan. Nagsalita si Mo Qingluan na may mapait na ngiti. Walang paraan para mapuwersa ito. Kanina, itinago ni Xiaoyan ang Ancient Phoenix Essence Blood sa loob ng Heavenly Flame para maiwasan ang paghahanap ni Feng Qing'er. Gayunpaman, ang temperatura ng Heavenly Flame ay napakataas. Nagdulot ito ng pagkalat ng ilan sa enerhiya ng Ancient Phoenix Essence Blood. Ngayon, halos ganap na itong kumalat sa buong katawan niya. Imposible na itong mapuwersa. Umiling si Feng Zunzi nang ihayag niya ang isa pang problema. Ibinuka ni Mo Qingluan ang kanyang mga kamay nang marinig niya ito. Siya ay walang magawa kung ito ang kaso. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Inihayag ni Feng Zunzi ang kanyang iniisip. Kung siya ay random na makikialam sa usapin ngayon, malamang na siya ay makadagdag lamang sa problema. Kaya naman, pinakamabuting tingnan muna kung makakaasa si Xiaoyan sa kanyang sariling lakas para pilitin itong Ancient Phoenix Essence Blood na lumabas sa kanyang katawan. Habang nag-uusap silang tatlo, nag-iinit ang balat ni Xiaoyan. Ang kulay nito ay naging pula ng dugo. Sa isang sulyap, siya ay lumitaw na parang isang nakakatakot na taong may dugo. Siyempre, hindi lang ang panlabas na anyo ni Xiaoyan ang naapektuhan. Sa sandaling ito, ganap na magulo ang loob ng katawan ni Xiaoyan. Ang berdeng pulang enerhiya ay parang ligaw, tumatakbong mga kabayo na tumalsik sa loob ng kanyang katawan. Ang nakatutuwang karahasan na nakapaloob sa loob nito ay naging sanhi ng paulit-ulit na pagbuga ng loob ng katawan ni Xiaoyan ng mga alon pagkatapos ng mga alon ng matinding pananakit. Kalokohan. Sinubukan ng isip ni Xiaoyan ang lahat upang pigilan ang pag-aalsa sa loob ng kanyang katawan habang siya ay tahimik na nagmumura. Sa orihinal, nipino niya ang 5 patak ng berdeng pulang dugo mula sa pinatuyong bangkay ng magical beast. Pagkatapos gumamit ng isang droplet kapag nipino ang isang medicinal pill sa Inner Academy, 4 na droplets na lang ang natitira niya. Pinilit niyang ilabas ang 3 patak kanina. Sa madaling salita, may natitira pang isang patak ng berdeng pulang dugo sa kanyang katawan. Ang pangunahing salarin ng paggawa ng kanyang katawan sa ganoong kaguluhan ay ang patak ng mapahamak na berdeng pulang dugo. Ang berde pulang dugo ay ganap na nahati noong nasa Heavenly Flame ito kanina. Pagkatapos nito, nag-transform ito sa maraming marahas na enerhiya na kumalat at random na nag-charge sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Hindi ako naniniwala na hindi kita kayang supulan pagkatapos mong mapino ka. Si Xiaoyan ay marahas na nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang pinag-aaralan niya ang magulong sitwasyon sa loob ng kanyang katawan. Isang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan at ang espiritual na lakas ay lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos nito, ligaw nitong sinalakay ang kanyang katawan at pilit na hinabol ang nakakalat na enerhiya sa isang tiyak na direksyon. Ang simpleng paghihintay para sa ligaw na enerhiya na kumalat pa ay magiging sanhi lamang ng kanyang panloob na pinsala na maging mas seryoso. Kaya naman, kailangan niyang tipunin ang nakakalat na enerhiya at ganap na tapusin ang mga ito sa isang malinis na pagwawalis. Ang paglaban ng berde-pula, marahas na enerhiya ay napakataas.
Para silang mga ligaw na kabayo na hindi masupol, na nangangailangan kay Xiaoyan na ubusin ang malaking halaga ng espiritual na lakas upang madala sila palayo. Kaya, ang pagkahapon ng kanyang espiritual na lakas ay hindi karaniwan. Gayunpaman, maswerte na si Xiaoyan ay matagumpay na nakasulong sa klase ng Daozang. Kung hindi, malamang na mahirap para sa kanya na tapusin ang gayong mahirap na gawain. Ang espiritual na lakas ay random na gumagalaw sa bawat bahagi ng kanyang katawan nang hindi napapagod, ginagawa ang lahat ng makakaya upang habulin ang berde-pula, ligaw na enerhiya. Sa kabila ng labis na pagkapagod ng kanyang espiritual na lakas, ito ay lubos na epektibo. Wala pang 10 minuto, ang berdeng-pulang enerhiya, na nakakalat sa buong katawan niya, ay natipon na naging isang palm-sized na berde-pulang kumpol ng enerhiya. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso habang pinagmamasdan niya itong kumpol ng marahas na enerhiya, na pinagsama-sama. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at ang jade green na apoy ay lumabas, naging apoy na kaldero. Nagkataon namang nabalot nito ang kumpol ng enerhiya sa loob nito. Nababalot pa lang ng kaldero ng apoy ang kumpol ng enerhiya ng tumagos mula rito ang isang nakakatakot na mataas na temperatura. Ang berde-pulang enerhiya ay tila nakadama ng ilang panganib ng tumaas ang mataas na temperatura. Nagkahiwa-hiwalay ito, nagiging hindi mabilang na bilang ng mga kumpol na bumaril sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang kaldero ng apoy sa sandaling ito ay naging napakatigas sa ilalim ng kontrol ng isip ni Xiaoyan. Kaya naman, ang berdeng-pulang enerhiya ay naaninag pabalik nang sila ay kumatok sa apoy na kaldero, na naging isang magulong kumpol. Nang ang mga ligaw at marahas na enerhiyang ito ay naging kaguluhan, mabilis na tumaas ang mataas na temperatura ng kaldero ng apoy. Ang nakakatakot na mataas na temperatura ay unti-unting naging sanhi ng unti-unting pagkawala ng maliliit na berde-pulang buto ng enerhiya. Sa wakas, nag-transform ito sa isang manipis na berde-pulang fog at dahan-daang naanod palabas ng apoy na kaldero. Ang berdeng-pulang fog ay hindi na nagpakita ng marahas at hindi na babalot na mga katangian sa loob nito pagkatapos na pino ng glazed lotus heart flame. Sa halip, dahan-dahan itong naanod at sumanib sa kanyang mga buto, ugat, kalamnan, selula. Kasunod ng pagsasama nitong berde-pulang fog at ng kanyang katawan, nagulat si Xiaoyan nang makitang ang lahat sa kanyang katawan ay tila nabigyan ng pampalakas sa sandaling ito. Ang kanilang lakas at katigasan ay unti-unting tumataas. Ang Ancient Phoenix Essence Blood na ito ay talagang isang mahusay na espiritual na gamot para sa pagpapataas ng lakas ng katawan ng isang tao. Gayunpaman, malamang na mas maganda ang epekto kung ito ay ginamit upang pinuhin ang isang medicinal pill. Isang tahimik na buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan sa loob ng kanyang puso nang maramdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Kaagad, medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Siyempre, ang ganitong uri ng panghihinayang ay natural na nawala kaagad pagkatapos na lumitaw. Naunawaan din ng kasalukuyang Xiaoyan na talagang hindi madaling makuha ang naturang Ancient Phoenix Essence Blood. Kung hindi niya taglay ang glazed lotus heart flame, malamang na ang loob ng kanyang katawan ay naging gulo dahil sa Ancient Phoenix Essence Blood. Dahil sa paulit-ulit na pagpipino ng glazed lotus heart flame, ang berde-pulang fog ay paulit-ulit na tumagos mula sa tuktok ng fire cauldron. Ang momentum na ito ay nagpakita ng mga senyales na unti-unti itong nagiging siksik. Kapag ang berde-pulang fog na ito ay paulit-ulit na tumagos sa katawan ni Xiaoyan, ang pakiramdam ng kanyang pisikal na katawan na lumalakas ay naging mas at mas halata. Nagkaroon ng ilusyon si Xiaoyan na kung mayroon siyang sapat na Ancient Phoenix Essence Blood, ang kanyang katawan ay malamang na maging kasing lakas ng isang Heaven Demon Phoenix. Siyempre, ang precondition dito ay kaya niyang tiisin ang patuloy na pagpapalakas. Ang Ancient Phoenix Essence Blood ay talagang masyadong marahas para sa isang tao. Kung siya ay pabaya, ang kanyang katawan ay maaaring sumabog dahil sa kanyang lakas na tumaas ng sobra. Body Explosion. Biglang nanginig si Xiaoyan nang maisip niya ito. Agad siyang nakabawi mula sa kagalakan na lumakas ang kanyang pisikal na katawan. Ang ganitong uri ng berde-pulang fog ay talagang nagtataglay ng isang napakahusay na epekto pagdating sa pagpapalakas ng katawan ng isang tao. Gayunpaman,
Kung ang isa ay sumisipsip ng labis nito, ito ay malamang na maging isang sakuna. Pumasok ang isip ni Xiaoyan sa kaldero ng apoy. Sa sandaling ito, mayroon pa ring dalawang katlo na natitira sa berde-pulang kumpol ng enerhiya. Isang katlo lang ang nagparamdam kay Xiaoyan na hindi kakayanin ng kanyang katawan. Kung ang natitira ay ganap na hinihigop ng kanyang katawan, malamang na ang kanyang katawan ay talagang sesabog. Nakaramdam ng lamig ang puso ni Xiaoyan nang maisip niya ito. Gayunpaman, kung hindi niya lubusang pinuhin ang Ancient Phoenix Essence Blood sa sitwasyong ito, random itong lilipat sa kanyang katawan. Malaki rin ang pinsalang ay dudulot nito, ngunit kung ipagpapatuloy niya ang pagpipino, hindi kakayanin ng kanyang katawan ang ganoong ligaw, marahas na enerhiya sa kanyang kasalukuyang lakas. Sa sandaling ito, si Xiaoyan ay walang alinlangan na pumasok sa isang dilema. Habang nag-aalangan si Xiaoyan, hindi tumigil ang pagpino sa loob ng kaldero ng apoy. Ang sunod-sunod na alon ng berde-pulang fog ay kumulat at bumangon, na sumasakop sa bawat pulgada ng katawan ni Xiaoyan sa fog na iyon. Malungkot na nadiskubre ni Xiaoyan na ang kanyang katawan ay unti-unting hindi na nakaka-absorb habang ang berdeng-pulang fog ay tumatagos dito. Gayunpaman, ang berde-pulang fog ay hindi maaabala sa lahat ng ito. Patuloy pa rin itong sinalakay ang katawan ni Xiaoyan. Ang katawan ni Xiaoyan ay unti-unting nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pamamaga kasunod ng paulit-ulit na pagpasok ng berde-pulang fog. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan nang maramdaman niya ang hindi malinaw na sakit na lumitaw sa kanyang namamagang kalamnan. Kalokohan, sumobra na ako sa pagkakataong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1035. Pagbabago ng Bonewing. Sa napakalaking mabangis na Wind Eagle, pinagmamasdan ni Lin Yan ang katawan ni Xiaoyan habang unti-unting nababawasan ang pulang dugo. Nakahinga siya ng maluwag. Tila unti-unti niyang sinisipsap ang Ancient Phoenix Essence Blood sa loob ng kanyang katawan. Ang taong ito ay talagang sumisipsip ng Ancient Phoenix Essence Blood. Si Mu Qingluan sa gilid ay nagulat nang makita niya ang eksenang ito. Agad niyang sinabi ang kanyang pagkagulat. Bahagyang tumango si Feng Zunzi. Bagamat walang pagbabago sa aura ni Xiaoyan, naramdaman pa rin niya ang pagtaas ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-asa sa matalas na pandaman ng isang elite na Daozun. Ang Ancient Phoenix Essence Blood ay nagtataglay ng isang mahusay na epekto sa pagtaas ng lakas ng katawan ng isang tao. Gayunpaman, kapag ang katawan ay hindi makayanan ang ganoong uri ng pagpapalakas, malamang na ito ay sesabog. Nagtaas ng kilay si Mu Qingluan habang mahina niyang sinabi. Nagulat si Lin Yan nang marinig niya ito. Kaagad, nagbago ang ekspresyon sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Xiaoyan. Nagmamadali niyang sinabi. Mukhang may hindi tama. Mabilis na ibinaling ni Feng Zunji at Mu Qingluan ang kanilang mga mata kay Xiaoyan nang marinig nila ang kanyang boses. Nakita nila na ang katawan ni Xiaoyan ay malabo na nagpapakita ng mga palatandaan ng pamamaga. Talagang nagkatotoo ang sinabi ko. Mapait na tumawa si Mu Qingluan nang makita niya ang eksenang ito. Bumantong hininga siya. Ang katawan ni Xiaoyan ay hindi nakaka-absorb ng napakaraming Ancient Phoenix Essence Blood. Ito ang paunang babala ng pagsabog ng katawan ng isang tao. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Feng Zunzi. Humakbang siya pasulong at lumitaw sa tabi ng katawan ni Xiaoyan. Nakalahad ang kanyang kamay ngunit mabilis itong pinigilan ni Mu Qingluan sa gilid. Sa kasalukuyan, ang loob ng katawan ni Xiaoyan ay nasa buong estado. Kung may iba pang enerhiya na ipinasok, malamang na ang kanyang katawan ay agad na sesabog. Sumimangot si Feng Zunzi. Sinabi niya sa malalim na boses. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli ay mamamatay siya mula sa pagkawatak-watak ng kanyang katawan dahil sa Ancient Phoenix Essence Blood na iyon. Mapait na tumawa si Mu Qingluan habang sinabi niya. Walang nakakaalam kung mayroon siyang iba pang taktika. Kung kami ay random na makikialam, malamang na mas lalo pa namin ang sitwasyon. Saglit na nag-alinlangan si Feng Zunzi nang marinig ito. Ang tanging magagawa niya, gayunpaman, ay bawiin ang kanyang kamay. Tiningnan niya ang namumulaklak na katawan ni Xiaoyan, itinikom ang kanyang mga ngipin, at sinabing. Kung wala pa rin siyang solusyon pagkatapos ng ilang panahon, makialam lang ako.
Tanging ang mga tao mula sa mga tribo ng Heaven Demon Phoenix ang may kakayahang ganap na masipsip ang lakas ng bloodline sa loob ng Ancient Phoenix Essence Blood. Kung maabsorb nila ito, magagawa nilang maging mas dalisay ang bawat bahagi ng kanilang katawan o ang kanilang bloodline. Gayunpaman, kung ang isang tao ay sumisipsip nito, ang proseso ay mapupuno ng panganib. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin na ang taong ito ay hindi nakakaintindi o hindi. Napatingin ang mga mata niya kay Xiaoyan, na patuloy na namamaga, habang bumubulong sa sarili. Ang mabangis na hanging agila ay nagpakpak ng napakalaking pakpak nito, na umiikot sa kalangitan. Ang nakapalibot na mabangis na unos ay humiwalay sa malayo, na naging sanhi ng isang tahimik na espasyo na lumitaw sa likod ng napakalaking agila. Si Feng Zunzi at ang dalawang iba pa ay nakatutok lahat sa namamagang katawan ni Xiaoyan. Sa wala pang 10 paghinga, si Xiaoyan ay talagang nagbagunganyo na bilang isang malaking tao. Ang mga laman sa buong katawan niya ay parang isang lobo na may hanging hinihipan habang ito ay bumubulusok palabas. Habang namamaga ang katawan ni Xiaoyan sa ganitong paraan, natakpan din ng masakit na ekspresyon ang kanyang mukha. Gayunpaman, nanggigigil ang kanyang mga ngipin at tiniis ito. Matiim na tinitigan ng mga mata ni Feng Zunzi ang namamagang katawan ni Xiaoyan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahan nang kumukulot ng hindi sinasadya sa ilalim ng kanyang manggas. Lumitaw ang sunod-sunod na alon ng umiikot na hangin, na nagbuga ng ilang talas. Ho! Ang katawan ni Xiaoyan ay namamaga sa kanyang limitasyon sa loob ng ilang oras ng paghinga. Nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang maliliit na daluyan ng dugo sa kanyang balat. Tumalsik ang sariwang dugo, na nagpamukha sa kanya na isang nakakatakot na taong may dugo. Hindi na nakayanan ni Feng Zunzi nang makita niya si Xiaoyan sa ganitong estado. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinaas ang kamay. Isang maringal na natural na enerhiya na pinagsama-samang may bilis na parang kidlat. Sinadya niyang ilabas ang Ancient Phoenix Essence Blood mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Napabuntong hininga lamang si Mo Qingluan nang makita niyang malapit ng mamagitin si Feng Zunzi. Kaya, malamang na si Xiaoyan ay makakaranas ng matinding pinsala kahit na mailigtas ang kanyang buhay. Bukod dito, ang Ancient Phoenix Essence Blood ay maaari ding ituring na ganap na nazayang. Ang pagtitipon ng enerhiya ay naging mas mabilis at mas mabangis. Ilang sandali pa, bigla itong nabuo. Ang mukha ni Feng Zunzi ay kasing lalim ng tubig. Kumaway ang manggas niya at ililipat na sana ang enerhiyang iyon sa katawan ni Xiaoyan nang bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nagulat si Feng Zunzi nang makita niyang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Natigil din ang maringal na enerhiya sa kanyang kamay dahil dito. Si Xiaoyan, na nagmulat ng kanyang mga mata, ay mabilis na gumawa ng ilang mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay nagpakawala siya ng malalim na iyak. Isang muffled sound ang maririnig ni Feng Zunzi at ng dalawang iba pa habang ang isang pares ng 10 talampakang malalaking buto na parang buto ay mabilis na nagkahiwalay. Ang katawan ni Xiaoyan ay kakaibang tumigil sa pamamaga ng lumitaw ang mga pakpak ng buto. Kaway-kaway ng berde-pulang enerhiya, na nakikita ng mata, ay sumunod sa balat ni Xiaoyan at mabilis na dumaloy. Bumuhos sila sa buto ng mga pakpak sa likod ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Isang kakaibang eksena ang lumitaw habang ang dumaraming berdeng pulang enerhiya na ito ay bumuhos sa mga pakpak ng buto. Makikita ng isa na ang malakristal, malajade na buto ng mga pakpak ay nagsimulang dahan-daang lumawak. Bukod dito, maraming hindi pangkaraniwang berde-pulang linya ang kumakalat sa walang laman na mga pakpak ng buto. Sa isang sulyap, sila ay parang hindi mabilang na maliliit na daluyan ng dugo. Ang berdeng pulang enerhiya ay nakaunat sa laki ng pares ng mga pakpak ng buto ng higit sa 2 beses. Bukod dito, ang siksik na berde-pulang mga linya ay naging sanhi din ng mga pakpak ng buto na magkaroon ng isang mahiwagang pakiramdam. Dahan-dahan silang na-flap habang ang mababang, malalim na sonic boom ay agad na umalangaw-ngaw sa lugar. Isang mabangis na hangin din ang kumalat. Sa pagsipsap ng buto ng mga pakpak ng mapang-akit, marahas, berde-pulang enerhiya, mabilis na lumiit ang namamaga na katawan ni Xiaoyan. Sa loob ng ilang sandali ng paghinga, bumalik siya sa kanyang normal na laki.
Bagamat puno pa rin ng sariwang dugo ang kanyang katawan, unti-unting nawala ang masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Bahagyang natigilan si Feng Zunzi at ang dalawang iba pa nang makita nila ang napakalaking buto ng mga pakpak sa likod ni Xiaoyan, lalo na nang marinig nila ang tunog mula sa pag-flap nito. Lalong lumakas ang gulat sa kanilang mga mukha. Ito ang Heaven Demon Phoenix Wings. Tumitig ang mga mata ni Mo Qingluan sa pares ng buto na pakpak sa likod ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakalanghap siya ng malamig na hangin habang binibigkas ang mga katagang iyon. Oo, dapat tama ka. Noon, nakita ko rin ang ilang mga lumang demonyo mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix na gumagamit ng mga ito. Bagamat ang pares ng pakpak na ito na pagmamay-ari ni Xiaoyan ay walang mga balahibo ng Phoenix, ang bango dito ay katulad ng sa pakpak ng Heaven Demon Phoenix. Dahan-daang tumango si Feng Zunzi. Kahit na sa lakas ng kanyang pag-iisip, ang kanyang mukha ay hindi sinasadyang nagpakita ng pagkagulat nang makitang si Xiaoyan ay nagtataglay ng isang pares ng Heaven Demon Phoenix Wings. Ang taong ito. Huwag mong sabihin sa akin na pinatay niya ang isang miyembro ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng Ancient Phoenix Essence Blood at ang pares ng Heaven Demon Phoenix Wings na ito? Kung nalaman ito ng tribo ng Heaven Demon Phoenix, malamang na magpapadala sila ng mga eksperto para patayin si Xiaoyan. Unti-unting binawi ni Mo Qingluan ang pagkagulat sa kanyang mukha habang siya ay bumubulong. Ngayon lang niya naramdaman na napaka-misteryoso nitong alagad ng matandang kaibigan ng kanyang guro na biglang sumulpat. Bahagyang tumango si Feng Zunzi sa kanyang ulo. Natagpuan din niya ang mga bagay na medyo nakakagulo. Talagang matapang ang batang ito. Maging si Yao Chen at siya ay magdadalawang isip bago hawakan ang isang tao mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Ito ay hindi inaasahan na ang maliit na tao na ito ay hindi lamang tinanggal ang asensya ng dugo ngunit nilikha pa ang mga buto na ito. Ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan ay kumaibat habang silang dalawa ay nagsasalita. Maya-maya, dahan-dahan silang binuksan ni Xiaoyan at nakita ang grupo ni Feng Zunzi na nakatingin sa kanya. Mapait siyang tumawa. Pasensya na, hindi ko inaasahan na haantong sa ganito. Ayos ka lang ba? Umiling si Feng Zunzi at nagtanong. Tumayo si Xiaoyan at naikuyom ang kanyang kamao. Isang malaagos na napakalakas na lakas ang agad na umagos sa kanyang mga paa at buto. Ang ganitong uri ng komportableng pakiramdam ay nagdulot kay Xiaoyan na hindi sinasadyang magpaungol sa langit. Dumagundong ang alulong. Mayroong malabong dagandong ng dragon at sigaw ng phoenix sa loob nito na nagpayanig sa puso ng isang tao. Phoenix Cry. Dragon Roar. Agad na nanginig ang puso ni Feng Zunzi nang marinig niya ang alulong na ito. Medyo kakaiba ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Xiaoyan. Sinabi niya. Ang sigaw ng phoenix at ang dagandong ng dragon. Ito ang mga nangungunang sonic wave sa mundo. Kung gagamitin kasama ng isang sonic wave na Dao technique, ang kanilang lakas ay magiging napakahusay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pareho kayong nagtataglay. Nagulat din si Xiaoyan. Ang dagandong ng maliit na dragon na iyon ay nagmula sa Yin-Yang Mysterious Dragon Pill noon. Tungkol naman sa sigaw ng phoenix na ito. Maaaring dahil sa Ancient Phoenix Essence Blood na iyon. Dapat mong itago muna ang mga pakpak ng Heaven Demon Phoenix na ito. Subukan ang iyong makakaya upang maiwasang gamitin ang mga ito sa hinaharap. Kung hindi, sakaling matuklasan sila ng tribo ng Heaven Demon Phoenix, malamang na mahaharap ka sa malaking problema. Paalala ni Feng Zunzi. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Nagulat siya nang makitang nag-transform ang buto wings. Ang mga buto ng mga pakpak ay dahan-daang ibinaba, at nakikita niya ang mabangis na hangin na umaagos mula sa kanila. Isang mababang sonic boom ang nabuo sa ilalim ng mga pakpak. Katulad lang ng ingay mula sa isang kanyan na naging sanhi ng pagyanig. Ang mga buto ng mga pakpak ay naging mas malakas. Sa tingin ko ang kanilang bilis ay dapat na tumaas ng malaki. Mukhang ang natitirang Ancient Phoenix Essence Blood ay hinigop na nila. Ang saya ay lumundag sa puso ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang lakas ng kasalukuyang mga pakpak ng buto. Kung gagamitin niya ang 3,000 lightning movement bilang karagdagan, malamang na kahit si Fei Tian ay hindi na makakahabol sa kanya.
Isang ideya ang pumasok sa isip ni Xiaoyan, na ibinalik ang buto sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, kumuha siya ng tela para panasan ang dugo sa kanyang katawan. Nang gawin niya ito, natuklasan niya na ang kanyang balat ay nagniningning ng malabong berdeng kulay. Nang idiin ng daliri niya ang balat niya ng sobrang lakas, nakaramdam siya ng flexibility na parang balat ng hayop. Naging sanhi ito ng pagkatulala sa mukha ni Xiaoyan. Ang balat ko na ito ay malamang na may kumpara pa sa ilang magical beasts. Ang Ancient Phoenix Essence Blood na ito ay talagang magandang bagay para sa pagdadalisay ng laman ng isang tao. Kung kukuha pa ako ng kaunti, gagawin ba akong magical beast? Ngumisi si Xiaoyan. Kahit na walang pagtaas sa Dao Qi, ang kanyang pisikal na katawan ay mas malakas kaysa dati. Sa madaling salita, ang kanyang pagtitiis ay naging higit na malaki. Kung siya ay makikipag-away ng direkta kapag nakikipaglaban sa iba sa hinaharap, malamang na makakakuha siya ng malaking kalamangan. Nakahinga ng maluwag si Feng Zunzi matapos makitang walang nakitang mali si Xiaoyan sa kanyang detalyadong pagsusuri sa kanyang katawan. Kaagad, ang kanyang mga mata ay tumitig kay Xiaoyan habang dahan-dahang sinabi. Bata, dahil ayos ka lang, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang iyong guro? Biglang humigpit ang kamao ni Xiaoyan nang marinig niya ang tanong na ito mula kay Feng Zunzi.